that I could turn back time. Narinig ka sa ha? Nagraran si mama, guys. Ano to naman? Ako na magbababa niyan. So ayun, kakatas ko lang maligo at ngayon tayo ay nag-skincare na lang. And for today's video, itatakil lang natin si Takil naman. Pero ngayon, i-share ko lang din sa inyo kung ano nga ba yung update sa ating sinesal na house, sa mga nag-inquire, and sa mga mag-i-inquire pa lang. So anyway, ginagamit ko lang to ulit itong collagen na white regeneration toner. So ayan, sa Watson lang to. Meron din yan sa SM Store. So check nyo na guys if you are interested. So anyway, ayan, nag-i-skincare nga lang ako kasi kakatas ko lang maligo. And then, tomorrow, si William ay sa next vlog ko na lang sasabihin yan. So anyway, nga, i-update ko lang kayo sa ating sinesell na house, sa mga nag-inquire at sa mga mag-inquire pa lang. Again, you can message me po sa account ko sa Facebook at Emma Condesa. Yung profile ko dun is yung nakaitim ako na crop top na Los Angeles. Huwag kayo sa page ko mag-message guys kasi hindi ko masyado na-check doon. So yung profile ko dun yung nasa Palawan pa kami. So ayun, check nyo na. And then isi-send ko sa inyo. And if ever man na late ako maka-response, kasi ano, hindi ko nakikita agad. Minsan kasi nasa spam account siya, nasa spam, hindi siya sa message request. So ayun, patience lang guys, mare-replyan ko din kayo. Kasi for sure, madaming interested at the same time, baka mga naghanap din na bahay. And malay mo, makahanap tayo ng buyer. And then, thank you so much sa inyo guys, again, for all the comment. May nabasa akong comment kanina. I'm so motivated lalo. Thank you so much. Na-appreciate niyo ako ngayon sa ating pagpa-vlog. Bakit ang pula ng mukha ko? Or dahil lang to sa may setting ng camera. And then, ayan, unti-unti natin ina-adjust yung color ng ating camera. Kasi sabi niyo, yung last vlog ko is medyo dark. Medyo madilim. Medyo mababa yung brightness, ganun. So, ayan, in-adjust natin siya. Comment below kung mas okay yung quality ng vlog natin today. And then, after natin mag-toner, gagamit lang ako nitong moisturizer. So, anyway, ayun nga. Of course, may mga tanong kayo kung may nakabili na ba ng bahay, meron na bang interested, meron na bang nakakuha. Sa ngayon, madaming nag-inquire. Ang karamihan is mga OFWs. And then, yung iba, nagpakita naman sila ng interested or interested din sila dito sa bahay. Like, siguro ang sure ako na nagpakita ng na interested din sila dito sa bahay. Mga 4 siguro. And then, yung iba doon, karamihan doon is lahat yun na taga-ibang bansa, mga OFW. Mga na sila, feeling ko, nag-migrate na sila sa Philippines, ay sa ibang country. Tapos, gusto na nila ng retirement the house dito sa Pilipinas. So, maayon. Siyempre, pag may mga nag-i-inquire sa akin, chinecheck ko din yung profile. So, nakikita ko doon kung anong mga ganap nila. Yung iba doon, like, ano mo talagang mayaman, ganun. Tapos, ayun nga. Siyempre, hindi naman basta-bastang decision pagbibili ng bahay. It takes a lot of, consideration sa pagbili ng bahay. Like, yung place, siyempre, kinoconsider nila yon. So, ayun, nagsasabi sila sa akin, like, pag-uusapan daw muna nila as family or ng husband nila, and then, i-update nila ako. So, sinasabi ko doon, so, hoping for positive feedback. So, kapag, guys, nag-inquire kayo sa akin, pwede nyo itanong kahit like, kung ano yung mga genuine yung question nyo about this house. Like, for example, gusto nyo makita yung sample house, yung mismo isisendan ko kayo ng picture. May mga ganun kasi. And then, kung saan kayo nalilito, pag sinend kayo yung details, pwede din kayo magtanong sa akin para masagot ko siya ng maayos. And then, mas clear para hindi magulo yung usapan. And then, kapag sinend ko sa inyo yung price ng ating bahay, ayan, negotiable naman yun, guys.
So, ayan, mapag-uusapan naman. So, ayun, if ever, may isang tao nang interested talaga sa house natin, ayan. If ever mag-request sila ng mas discount, ganyan, ayan, I'm willing naman, we are willing, yung family naman namin, willing magbigay ng discount kasi nga, hindi naman madaling kumita ng pera ngayon. So, ayun lang naman yung update. Pero sobrang daming nag-inquire sa akin. Siguro, ang nag-inquire sa akin, mga nasa 40, and then 50-70% doon is lahat taga ibang bansa. Tapos yung the rest taga dito sa Pilipinas. So, ayan, nare-replyan naman natin lahat. So again, if ever may makanood ng vlog ito, tapos hindi ko nare-replyan, i-check ko po, baka kasi minsan nasa spam account kayo, or nasa spam message kayo, wala kayo sa message request. So, ayun lang naman. And actually today, may simba kasi it's Sunday ngayon, pero hindi ko alam kung saan. And ayun guys, comment below saan ba pumunta ng magandang beach. Parang beach tree. I mean beach, dagat. Content din yun. At the same time, matatravel ko din kayo if ever So, comment down below kayo guys. Saan maganda? Kasi nakapag-Boracay na ako, nakapag-Palawan na ako. So, comment below saan pa yung the best. Actually, madami. Kaso, titingnan natin. So, comment below guys. Gusto nyo din ba ng travel vlog or ng beach vlog, ng mga outing vlog? So, let me know in the comment section. At pababa na yung araw. Magsa-sunset na. Papakita ko sa inyo yung sunset mamaya. Sobrang ganda ng araw dito sa kwarto ko. So, if ever sa may makakuha ng bahay nito, ang view nito is sunset view siya. Hindi siya sunrise. Pero alam ko, mas maganda daw kapag ang tama ng bintana ng kwarto mo is sunrise. Kasi, mas more blessing. Correct me if I'm wrong, alam ko yun yung paniniwala. Dati, nung time na sabi ko, kasi nga alam ko yung ganun yung paniniwala, kukuha dapat ako ng sunrise. Kaso at that time, wala na, di na available. So, kaya ito yung nakuha namin slot. Where are you going, Mom? Ako ng misa. Saan? May simbahan ba dito? Sa court. Sa court lang? Sa court. Sinong magpapare? Taga-Guada. Sino nagpa-simba dyan? Taga dito sa village natin. Shala mo naman, nakadress. Ayan yung gusto niyang suotin nung graduation ni William. Asa si William? Hindi pa ayusin mo. Sasama si William? Maligo na siya. Nag-communion na siya? Hindi pa. Sa itong June pa, hindi pa malaman ng pizza kasi kailangan 300 to 400 ang mga bata ang iko-communion. Matagal. Ba't wala kasing ganyan sa school nila? Mayroon. Kaso hindi siya nakapagano. Taon na palipat na tayo dito sa school niya. Kaya nga, ba't wala dyan? Huli na siya na lista. 1 week paglipat niya, nag-communion na sila. Hindi naman pwedeng ganun kasi may seminar pa ng 2 days. Mayroon nga siyang kasabay nga mga high school, college na eh. Oo. Taga Amadiyo pa. Taga PUP. LPU. Kayo guys, anong grade kayo nag-communion? Ako grade 6 ako. Grade 6 ba grade 3? Grade 3 ka doy. Grade 3 ata. Sa ano kayo? Kasi sa school namin sa Parañaque, sa La Huerta, yung pinupunta namin nila Kuya Loy dati. Sa ano kayo? Meron doon automatic sa may St. St. Andrew. St. Andrew. Tapos, paano ba ginagawa doon? Ko-confess? Ano Tama ba? Magko-confess ba yun, guys? Oo. Hindi ko na maalala. Nakalimutan ko na actually kung anong eksena ng communion. Pero sa mga school, mostly sabay-sabay yan magkakaklase. Kaya nagtataka ko kay William na hindi pa siya na communion. Pero yun nga, lumipat daw kasi siya ng school dito sa Cavite. Kaya wala na, di siya naabutan. Kasi lumipat siya dito grade 3, di ba? O grade 4. Grade 4 ata. So, grade 3. Grade 3 ata ko nun or grade 6? Let me know. And alam niyo ba guys, yung mga kabatch ko nung high school, may mga anak na, may mga anak na, hindi, batchmate ko, yung karamihan naman sa close friend ko, as in yung close ko talaga, yung mga BFF ko, wala pa namang mga anak. Yung mga kabatchmate ko lang, yung mga kakilala ko lang, mutuals ko, nagugulat ako, nakita ko sa FB, nagbibinyag na sila ng anak,
Ano na sila, ang laki ng mga tiyan. So, and karamihan pa doon, guys, ito. Yung mga sobrang hindi mo makikitaan na, mabubuntis na maaga. Sila yung mga tipong mahihain dati sa school, tas maayos, sa academic. Magugulat ka, nung nagchismisan kami ng mga high school best friend ko nung nakaraan sa GC namin, may mga binanggit silang pangalan. Sabi ko, buntis na! Nanganak na yung sabi ko, oh my God, yun yung mga babae, hindi mo may expect na mabubuntis ng maaga kasi sobrang ayos, mahinhin, mahiyain. Tapos nagulat ako, yung mga sinabi nila yun, yung mga kabatchmate namin. Sabi ko, napagano na lang ako. Pero, again, di ko naman buhay yon. May kanya-kanya naman buhay, di naman nila ako pinakailaman. Pero, ayun, share ko lang naman, may mga, yung mga dating mga batchmate ko, ayun, may mga anak na. Yung iba din nag-stop sa pag-aaral kasi nagtrabaho na. Yung iba naman nagpapatuloy pa din. And then yung iba kong best friend, nasa UAP na, katulad yung nasa cheer dance sa UE. Yung iba naman, nag-teacher, ayan. Tapos yung iba mga dinlister. So, madami kasi akong close na mga matatalino. As in, BFF ko sila. Lahat sila matatalino. So, sila yung nagpa-survive din sa akin no high school ko. Kaya ayan, shoutout sa inyo. And ayun, magkikita kami ng mga high school friend ko kasi di mo kami natutuloy. So ngayon, magluluto tayo ng ating first meal of the day. Ang ating first meal of the day, hindi pa ako kumakain. And sila mama, nagluto kasi nakaraan ng shrimp pero hindi ako nakakain. Kaya sabi ko, sa akin lang tira. So magluluto ako ngayon ng buttered shrimp. Oh my God, walang sili. Ay, okay lang. May chili oil pala dito. So, eto, ganito karami yung shrimp natin. Sakto lang siya for me, sa akin. Ilang peraso to? 4 na peraso na lang to. So, malalaki naman siya. Pero bago muna yan, kailangan ko munang magsaing. Because, look at our rice cooker. Wala na siyang laman. So, idadamay ko na sa saing sila, mama. So, nagsimba kasi sila ngayon dalawa ni William. Pagbaba ko, wala na sila dito. Ay! Nabading man. Ay! Nabayot na. So as usual, alam niyo naman ako paano magluto ng buttered shrimp. Alam mo ba, dati, nung mga baguhan pa lang ako sa, yung may sarili na akong channel, isa sa mga on-the-go vlog ko ang pagluluto ng buttered shrimp. Because at some point, dati kapag luto-luto yung vlog or pagkain yung vlog, ang tataas ng views namin. Like for example, kakain kami ng pinaka-favorite namin carbonara, tapos buttered shrimp, may mumukbang yung buttered shrimp. At that time, may nag-i-sponsor sa akin ng mga seafood. Yung, nakalimutan ko yung name. Nagpapadala yun lagi, lalo nung pandemic. Kapitan Gimo! Oh, hindi ko alam kung nag-exist pa ang Kapitan Gimo as of now. So, doon kami, laging pinapadala na ko doon ng Kapitan Gimo. Tapos, yun, minumukbang ko siya lagi. Like, ang dami lagi nilang pinapadala. Like, isang buong ganyan na platter ng buttered shrimp. Iba-iba buttered shrimp. May Cajun, tapos mga pansit, tapos may crab. Seafood boil, ang atake. So, ayun. Naalala ko lang. So, ngayon na lang ako mapapakita sa inyo sa vlog na magluluto tayo ng buttered shrimp. So, ang kailangan lang naman ng ingredients dito is madaming bawang kasi yun ang magpapasarap ng ating buttered shrimp. So, I think ubusin ko tong isang buong buttered ay itong garlic na to para mas masarap. And then, ang magpapaanghang na lang ng aking buttered shrimp since wala akong sili ngayon ko lang na-realize. So, chili oil na lang tayo. Padala lang din to sa akin ng M's Kitchen. I think, padala ba to or in-order ko? Pero, ang expiration nito ay, expired na siya. Expired na! Wala akong pampaanghang. Ano ba to? Ngayon, mag-start na tayo mag-cooking. Tapos na akong magkiwa-kiwa ng ating mga garlic lang pala. Hindi ko siya lalagyan ng onion. Yan alam ko na gagawin ko para umanghang siya na pero hindi ko makukulangan ng sa anghang. Pero,
Dahil meron naman tayo dito mga chili powder, Cajun kineso. Doon na lang ako babawi ng dami. And then, sobrang bilis lang maluto nitong shrimp. Kasi pag overcook to, hirap niyang kainin. And didikit yung balat niya sa mismong laman. So, mahirap siya kainin and hindi siya advisable. So, papainitin ko lang to, tapos maglalagay tayo ng konting mantika bago natin ilagay yung butter para hindi masunog ang butter natin. So, papabrownin lang natin tong garlic natin. And then, mga after 2 minutes, ilalagay na din natin yung ating shrimp. Halu-haluin lang natin para hindi masunog yung butter. Napakainit! Sa pinarls! Sa pinarls! Yung kanin natin, hindi pa nag-iinin. Ayan, sakto lang ang tubig natin. Guys, pagpasensya nyo na yung kifi ko. Mukha lang siyang nota, pero kifi yan. Charing lang. Hindi, pero mabilbil yung kifi natin. Tagling lang ako, napakainit kasi. Make me sweat. Make me higher. Nasunog ang ating butter. Nasunog siya! Bakit naman ganon? Pero okay lang yan. Nilagay na natin ang ating shrimp. And then, kukuk lang natin ito ng 5 minutes. And then, lagyan na natin siya ng mga pampalasa. Lagyan natin siya ng oyster, very light. Tapos lagyan natin itong chili powder. Ito na lang yung papanghang natin. Talagay ko yung expired na chili powder. Ano ba yan? Okay lang yan. Buti na lang tinignan ko. Yung isa expired na din yung isa. Yung Cajun seasoning expired na. Tatapon na nga yan mga yan. Ito, tapon na to. Ito. Feeling ko hindi ito masarap. So, i-update ko na lang kayo later kapag luto na ang ating shrimp. Pagkakain na din tayo kasi iniin pa yung kanin. So, update ko kayo later. Ay! Hindi siya malalaglag. Ang kalat. So now, we're gonna eat! This is my meal for today. It's already 7 p.m. Ayun. Saktong 7 p.m. And ito lang ang ating rice. And then, di ko sure kung maubos ko din to. Sila mama kasi may ulam silang sarili. Nagluto siya kanina. Pang sakto lang din sa kanilang dalawa. Kasi si mama hindi lagi nag-expect na kakain ako kasi nga alam niya nagda-diet ako. So, lagi ko din naman sinasabi sa kanya na yung luto niya is sakto niya lang sa kanilang dalawa. Kasi minsan talaga may mga times na hindi ako makain a whole day. So, nasasayang lalo na pag napapadami yung saing nila ng kanin. Kaya kanina nakita niyo yung sinaing is unti lang yung natira. Kasi nga, hindi ako nagpapasaing o hindi ako nagpapadamay sa pagkain nila. Kasi nga, may mga times talaga na ayokong kumain, may times din naman na misang kumain. So, pag time may trip kong kumain ng sarili ko, nagluluto ako ng sarili ko para hindi din malito si mama. So, ayun. Ganon ang patakaran dito sa bahay. Kaya sabi ko sa kanya, ay, huwag niya na ako idamay. So, nasasad ako kasi nalagyan ko ng expired na chili powder ko. Sana hindi sumakit tiyan ko. And sobrang bilis lang naluto ng ating food for today's video. So, masarap dito sa hipon, yung sisip-sipin mo yung ulo. Ay guys, ano pala, may mga concern. Ang tawag dito, yung vlog ko, for example, nagpakita ko ng food, yung pagkain na yon hindi yun minsan, actually hindi minsan eh. Most of the time, hindi siya same day. For example, yung nag-samgyup kami ng celebration ni William, tas ang kadugtong na vlog nun is yung nagluto ko ng spaghetti. Yung nagluto ko ng spaghetti, hindi yun same day. Nagluto ko ng spaghetti noon, before graduation pa ni William. Parang stock video ko kasi talaga siya. So, naisip ko, idugtong ko na lang doon. And then, may madaming mga hindi mo madami, may mga nag-comment na, dahan-dahan nga daw ako sa pagkain kasi kakain ko ng samgyup, nag-spaghetti pa ako ng madaling araw. So,
Ayun, para di lang kayo malito guys. Pala nilalagyan ko kasi ng date, no? Sa edit. Sige, sige. Noted yan. Para malaman nyo kung kailan yan. And I do understand your concern. Ayoko na din naman tumaba guys. Don't worry. Kung kayo concerned kayo na baka tumaba ko ulit, mas lalo ako. Kung alam nila kung gaano ako ka-OA guys. Basta, kung kasama nyo ako araw-araw, maluloka kayo sa ginagawa kong diet. Kasi I'm very concerned din talaga sa health ko. Lalo sa physical appearance ko. Because mas gusto ko yung itsura ko kapag payat, pitit. Ang sarap. Kahit may nilagay tayong expired na chili powder, ang sarap. And hindi overcook ang ating shrimp. Kita nyo naman, natanggal ko yung balat niya ng kadali-dali. Meal ko na to, ito na yung pagkain ko the whole day. Hindi na ako mag-exercise. Pag magutom man ako, pero most of the time, di man ako nagutom. Tubig na lang yung inumin ko. Para, wala na tayong kakainan. Tapos may mga times naman, kunwari naman, napadami ako ng kain that day. Ginagawa ko. Inuunti ako ng kain ko kinabukasan. Like, mas dadamihan ko yung inom ko ng tubig kaysa sa i-intake kong food. Gets nyo ba? So, kailangan nyo lang talagang anuhin yung sarili nyo. Eh, napansin ko naman kasi sa akin. Napansin ko talaga sa akin. Pag napadami lang ako ng kain onte, mabilis akong tumaba. Tapos, pag di man ako kumakain, dinadiet ko, madali lang din naman akong pumayat. So, kailangan siyang balance lang talaga. Kailangan nyo din kasi observe yung katawan nyo. Sa akin, yun ang na-observe ko. Lalo na kapag napadami akong nakain, napapansin ko parang sobrang lobo ng mukha ko. Like yung jawline ko na yan, nawawala yan kapag napapadami ako ng kain. Doon ko na sasabi, okay, napadami ako ng kain, diet tayo bukas, bago tayo ng diet bukas, ganun. So, i-observe nyo lang din yung sarili nyo. And then kapag may mga times naman na sobrang strict ko naman talaga sa diet, sobrang flat lang dito yung ganorn, as in ganorn. So, I am. And may mga times talaga na feeling ko, ang taba ko, it's always on the mind lang talaga. Nasa na lang din yan, utak ko. Pero ayoko kasi talaga tumaba. Tapos nagulat ako nung nagtimbang ako, 80 na lang yung timbang ko. So, mas bumaba pa ako. So, yun na lang yung kailangan kong i-maintain. Pero gusto ko talaga, ang goal ko talaga is 75. So, siguro kaya ko naman siya basta 1 month straight yung diet ko. Pero, pag may mga kasama kasi talaga ako, like for example, lumalabas ako. Siyempre, kumakain yung mga kasama ko. Hindi naman pwedeng, hindi tititigan ko lang sila, ayaw nilang kumain. So, napapakain din ako. Pero most of the time, for example, dito sa bahay, ako lang mag-isa. Ayan, kinakaya kong hindi talaga kumain, mag-diet, ganun. Anong tip guys? Drink water before you eat. Like 2 glasses of water. That's effective. Proven and tested. And before kasi, nung nag-start ako mag-diet, may iniinom akong pampawala ng appetite. Pero tinigil ko siya kasi di pala siya healthy, na-realize ko. Nainom ko lang siya like 1 week, tapos nasanay na lang yung katawang ko or yung chan ko na konting kinakain ko. Pag nasanay na kasi kayo, pag napadami kayo ng kain, masusuka kayo. Ganong level, yung ganon. Masusuka na lang kayo pag kayo na lang yung aayaw sa pagkain. Kaya, this is your sign sa mga gusto magpapayat dyan. Observe nyo lang din muna yung katawan nyo. Hindi naman kailangan biglain na mag 1 meal a day kayo agad. For example, madami kayong kumain, day by day, bawasan nyo ng bawasan. Ganun. Huwag nyo biglain ng katulad sa akin na 1 meal a day kayo. Hindi naman yung ganun. Mind over matter, lang talaga yung kalaban nyo. Kasi kung sa totoo, ang sarap talagang kumain. Pero if you have determination and gusto mo talaga, magagawa mo siya. Like ako. At that time kasi, meron akong crush. Sa sarili ko, gusto ko improve yung sarili ko para good looking, ganun. So, hanap lang din kayo ng inspiration talaga. Sa ngayon naman, wala naman na. Pero, para sa sarili ko na lang. Napansin din yun ng mga kaibigan ko. Like,
Uy, ang payat mo na. Kasi guys, makita nyo lang yung dati kong iCloud photos. Oh, ang pangit ng muka. Sabi ko talaga, bakit pa nauso ang ganyang face that nag-face mask na lang, nag-helmet. Ang lala talaga ng acne ko pala talaga. Sobrang lala. Hindi ko din alam. And sa nakikita ko nga ngayon, sobrang layo na din ng narating ng skin ko. Ang OA ng mga pimples ko dati. Like legit. Hindi siya joke. Pati ako, parang oh my god, sobrang severe pala talaga ng acne ko. Tapos sobrang lubo ng mukha ko. Tapos wala akong leeg. Ang pangit. Kaya I'm so happy na din sa outcome ko ngayon. Kung sino man ako ngayon. Ayun. Kasi nga diba sabi ko sa inyo na nanood ako ng mga old vlog. Tapos tinitingnan ko din mga old photos namin. Ganyan. Ang pangit ko. Ang problema ko, ang insecurities ko ngayon, yung mga gitling ko dito sa leeg. Na, nakikita nyo ba? Ito, yan yung line na yan. Kung nagmumukha siyang bilbil, ba yun? Pero, sabi nga nila, ang imperfection natin, that's what make us unique.